Okay, gusto niyo ba maging stud dog ang aso ninyo at kumita kayo sa stud services? Itong video na to ay tungkol diyan. At ang tanong ay galing kay Miss Rob Ginto. Sabi niya, Doc, ano po need na preparation if gusto ko na magpa-stud service yung Belgian Malinois ko? First timer po, thanks po sa answer. Eto guys, no? Siyempre, kapag ikaw ay gustong kumita sa stud services at pwede kang kumita ng malaki dito, no? Depende sa diskarte nyo. Explain ko yan dito. So, you need to have a stud dog. For example, ito nga kay Ms. Rob Ginto, meron siyang Belgian Malinois. Marami ngayon ang gustong mag-breed ng mga dogs, pero ang aso nila ay babae lang, no? If you want to breed dogs, pwede kang kumuha ng babaeng aso, pwede kang kumuha ng lalaking aso kung hindi mo kaya mag-alaga ng both. Or if you want to get, puppies from breeding, hindi mo naman kailangan na may babae kang aso, kahit lalaking aso, through stud services. Itong stud services, kailangan mo lang mag-prepare, of course. Ang recommended ko lang, ang ideal is you only use a stud dog kung siya ay ideal or typical representation ng breed. For example, Belgian Malinois. Of course, kung yung Belgian Malinois na lalaki mo ay magandang klase talaga, maganda yung bloodlines, from well-known bloodlines. In the case of Belgian Malinois, mga working dogs talaga, mga Belgian Malinois. Titingnan mo yung parents ba? Trinabaho ba talaga yung parents niyan? So, yung mga lineage ba niyan, saan galing, It's a very good thing kung merong mahuhusay na mga working dogs, whether nagsusports yan or talagang mga ginagamit sa totoong trabaho yan, kagaya sa amin sa Manalo Canine. Well, these are the best stud dogs in terms of genetics. Ibig sabihin, kung may maganda siyang genetics, maipapasa niya rin yan sa offspring niya. So ideally, you only use a good stud dog. Okay, wag niyo nang gamitin pang stud as much as possible yung mga dogs na may genetic problem, na mahina yung balat, o kaya may problema sa ugali, may temperament issues, etc. Pipiliin nyo lang. If you want to be successful sa stud services, you have to get the best stud. Kung halimbawa naman ang ipapastud mo ay Labrador, you have to get the best Labrador. Kung show type ang aso mo, halimbawa you want to breed dogs for breeders na interesado mag-dog show, you get the best, from the grand champions, kung anong mga may achievement na sa show ring. Okay, so you have to start with the best dog, hindi lang sa linyada, hindi lang sa accomplishments, pero pag tinignan mo yung aso, mai-impress yung gusto mag-breed. Syempre sila, namimili din yung mga yan. Okay, tapos yung sobrang ganda ng aso mo, you can charge a higher amount. Halimbawa, may mga nagpapastud ngayon ng Belgian Malinois, baka 2,000 lang. Oo, mag-stud yung aso, tapos 2 beses. Usually ganito, 2 times, papastud yung aso niya. May 1 day na pagitan between studs. Tapos, bago magpunta sa stud, dapat ready na yung bitch, ready na yung babaeng aso. And malalaman kung ready na, kung nag-ovulate na talaga yung egg cells niya sa loob ng reproductive system niya. Makikita yan through a progesterone test, pwedeng pakuha sa veterinarian, or a vaginal smear. Kukuha ng konting katas doon sa kanyang vagina, ilalagay sa microscope, tapos makikita ng veterinarian kung ready na siya for breeding or hindi pa. Kasi sayang kung gagamitin na kagad yung babae for breeding, tapos hindi naman nag-ovulate pa. Kahit na ilang beses mag-stud yan, kung wala namang nakahandang egg cells, sayang lang yung stud. Yung iba naman gumagamit ng artificial insemination, but that's a whole other story. Ngayon, ito, how do you prepare your dog for that? Anong age ang pwede nang mag-stud? Usually, before 1 year old, kahit mga 10 months old, 11 months old, pwede nang gamitin for stud work yan. Gumagana na yan. Gumagana na yung reproductive system yan. Although, kapag ganyan pa yung mga age, usually mga immature pa sila. Or maaring wala pang experience. So, ang aso na gagamitin mo for stud work, gagandaan mo yung first experiences niya para maging mahusay siyang stud eventually. Kung gagamitin siya for a long time as a stud dog, usually
ang asong lalaki ay pwede pang mag-stud until mga 8 years old na siya, di ba? Tapos pagkatapos nun, pagpahingayin na siya. Oo, lolo na siya. Hindi na siya dapat mag-stud work unless talagang sobrang superlative yung aso na yun at naglalabas ng magagandang mga offspring. Pwede pang gamitin yung dog na yun maybe until mga 9 years old, 10 years old, kung may ibubuga pa. Kasi minsan, kagaya ng aso ko si Logan ngayon, ilang beses na nagsistud, simula nung mga 9 years old siya, pero wala nang nabubuo simula nung mga 9 years old siya. And I'm happy naman, marami naman kami nabuo from Logan, kagaya nung si Bukol, kagaya ng mga ibang mga dogs na na-produce namin. Ang uhusay ng lumabas sa dog ko na Belgian Malinois na si Logan, no? And maganda talaga yung bloodline nun, maganda yung kapatid niya, ginamit din namin sa deployments, sa Soler, sa Okada, Manila. Sobrang husay talaga ng bloodline nila. And si Logan, yung mga anak niya ay nabenta ko, mga Coast Guard dogs na sila. Ang iba ay napunta sa Philippine Marines, Philippine Army. Ang iba ay napunta sa Presidential Security Group. Isang aso pa nga ni Logan, isang anak ni Logan napunta rin kay Coco Martin, yung artista. Okay, so yan, maganda yung napoproduce kasi maganda yung linyada, maganda yung aso, tapos proven yung offspring niya. So pwedeng gamitin until pwede pa. Pero ito, kapag ikaw ay mag-aalaga ng stud dog, syempre i-condition mo siya. The best, of course, is always make sure na top yung health ng aso mo. So ipa-check mo muna sa veterinarian if your dog is a stud dog para walang parasites, alam niyo yon, walang mga worms, walang mga garapata or mga skin problems. Para pag nakita ng mga tao yung stud dog mo, ay swak na swak yun para sa anak nilang asong babae. Di ba? Para yun yung magiging asawa ng anak nilang babae at makakapag-produce ng offspring kasi impressed nila sa aso mo. It would also be very good kung yung aso mo ay trained. Di ba? Makita nila, matalino yung aso, hindi lang maganda, hindi lang pogi, kasi maraming pogi. Naniniwala ba kayo doon? Pero, bopols. Di ba? Di ba? Maganda na rin, ganun din sa aso. Kapag yung aso mo, pogi na, tapos pinag-tricks mo pa, di ba? Pinakita mo pa ng obedience, ay matutuwa yung mga magpapastud. Ibig sabihin, yung aso mo, hindi lang puro pogi. At may utak, at may performance. Ayan, so maganda na na ipatrain nyo. Pwede nyo ipatrain sa amin sa Manalo Canine University. We're located dito sa Binangonan, Rizal. Comment lang kayo kung interesado kayo. So we also have different other studs, no? Meron kaming stud ng Labrador, Golden Retriever, meron kaming stud na Jack Russell Terrier. Marami kaming mga dogs na inalagaan per stud. O kailangan free sila from any sickness or illnesses. At the same time, maganda talaga yung overall health nila. Ang sekreto namin, of course, is Super Dog Nutrition, SDN 42. Di ba? Nutrition. Number 1 yan para maging healthy yung aso mo. Ngayon, kung pinapakain mo kasi sa aso mo, tinitipid mo, no? Pinapakain mo ng mga mumurahing dog food na nabibili kung saan-saan. Tapos, mura nga siya. Tapos, kung titignan mo yung list of ingredients niya, puro mais, puro trigo lang yung laman. Tapos, konting karne. Mababa yung protein. Ang SDN, ang pinakamataas ang protein, 42% ang minimum ng SDN. Yung iba kasi nasa 20 lang, 21, 30 pababa. Hindi po maganda yon. Para mataas yung semilya, yung semen count, yung sperm count, mataas yung libido ng aso. Talagang aggressive yung aso sa sexual prowess niya. Syempre, nutrition ang number 1. Of course, you also want the dog to be very healthy. Kaya aalisin niyo siya sa stressful situations, no? Maganda yung regular siya nakaka-exercise, no? Happy yung dog mo, maganda yung lugar niya, so inaalagaan mo siya, hindi mo pinababayaan yung aso mo. Of course, gumaganda yung stud dog mo. Usually, dadalhin sa lalaki yung babae. Kasi pagka wala sa lugar yung lalaki, dinala yung lalaki sa babae, nag-aalangan yan mag-stud. Ako, I always go for natural mating. But if you want to use a shooter, dahil hindi ka masyadong experienced pa, much better gumamit ka ng shooter. And if you want to use artificial insemination, pwede rin, no? Pwede natin pag-usapan niya later on. If you have any other questions tungkol sa mga stud dogs, dog breeding, comment below lang. Dr. Abel Manalo po ito sa Manalo Group of Companies, Manalo Canine.
Please follow and share our videos to learn more at makinabang din ng iba. Thank you po. Salamat, Miss Rov Ginto.